In this video, magbabayad tayo sa MMDA, yung fine o yung ticket na na-receive natin. Pwede siyang bayaran online lang gamit ang Maya mobile app. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung Maya app ko kung saan magbabayad na ako online. Ito yung na-issue sa akin na ticket ng MMDA. Meron ditong ticket number, yung presyo, also yung reason na rin. At magagamit nga natin yan sa pagbayad online dito sa Maya. Tap ko tong bills. Pwedeng pumunta dito sa government or dito sa taas, hanapin na agad ang MMDA. Ito na siya. Ilagay dito ang account number, amount, clearance fee, violation at violation code. Yung account number, ito yung sa OR number o yung itong M04. Next naman ay yung amount. Nagbayad na kasi ako sa GCash nung una. 250 lang yung tinanggap doon. This time, ang babayaran ko lang is yung 750. Clearance fee with clearance fee daw ito. And violation. Traffic or jaywalking sa akin. Traffic yung category. Dito sa violation code, ang ilalagay ay yung nakikita sa resibo na numero. Sa violation code nga pala, pwede nyo i-search online kung sakaling hindi nyo maintindihan yung nakalagay doon sa ticket. Kung diba o zero pala siya. Pero sa akin, nung sinerch ko, yung violation na failure to use seatbelt ay 194 at D yung dapat na gamitin. Proceed ako. Tap ko na yung continue. Nagkaroon tayo ng error sa validation code. Kinorek ko na siya. Nilagay ko na lang is 194. Tap natin yung continue. Ngayon naman, nagkakaroon ako ng error na 280 dapat at hindi 1,000 pesos. Tap ko yung got it. Ganito rin yung na-encounter kong error gamit yung GCash. Doon naman 250 lang hinire-require. At nagkaroon na pala ng updated na fine pagdating dito sa penalty ko. 1,000 na talaga siya yung first offense. Pero dito sa GCash or Maya, parang nare-recognize pa rin nila yung old na fine which is yung 250. At dahil nagkakaroon tayo ng error or parang pino-force tayo na magbayad ng lesser amount, for now, hindi ko muna sinasuggest na magbayad gamit yung GCash at Maya. Pero, tinuloy ko pa rin i-publish itong video na to para just in case ka naman na updated na pala or wala na kayong error na ma-receive, pareho lang din yung magiging proseso, i-make sure nyo lang na tama yung amount na babayaran nyo gamit ang Maya. Just in case na may error pa din, i-check nyo na lang tong video sa baba. Pinakita namin yung pagbayad naman gamit yung Land Bank Link Biz Portal kung saan hindi na to nag-restrict ng amount. Instead, nung in-enter ko yung 1,000 pesos, in-accept na siya as valid payment.